Po. Fresh day! Yan, medyo lumalakas na ng konti. Naintindihan ko naman na kung siguro medyo naninibago kayo kasi parang ngayon lang siguro nangyari sa buhay nyo na ang naging batian ay Precious Day. Alam nyo, minsan pag may invite kami dito, natatakot Alam nyo kung bakit, ma'am? Akala nila nasa, napasok sila sa isang tribo. Na parang isang ritual, yung batian, bakit kakaiba? Pero gaya nga po ng sabi ni Mr. Ronald Rabadon, yung nagpakilala sa akin kung bakit po Precious Day yung official greetings natin, ay dahil ang acronym ng company, yung Great Empowerment for Maximum Success Incorporated, ay GEMS Incorporated. So when we say GEMS, parang precious stones, so binagay po natin, complementary po sa pangalan ng kumpanya, yung ating official greetings. Okay po? Pero nalulungkot ako kasi buhay na buhay ko kayong binati ng Precious Day, pero ako parang ayaw niyong bigyan ng Precious Day. Kulang na lang sabihin nyo sa akin, bad day Dapat pag binati ko ng Precious Day with all your heart, batiin nyo rin ako para lahat tayo precious na maging araw natin. Precious Day po! Precious day! Salamat, si Ma'am, pumalakpak po. Huwag na kayo maya, pumalakpak na kayo. Ayan. Thank you very much. Okay, so yung ating presentation po ay kukumpletuhin ko yung pag-represent ng mga produkto, tapos yung ating compensation plan mamaya. So antabay lang po kayo It's 2:30 in the afternoon, mga 9 o'clock pa, kalahati na po tayo noon. Okay, hindi mo masyadong mahaba. Alas 9, kalahati na po tayo noon. Tanungin ko lang, sino yung mga first-timers dito? Yung ngayon lang, makapakinig sa amin. Aba, medyo marami-rami. Palakpakan natin yung mga first-timers. Okay, salamat po sa inyong pagdalo. Yung may mga bisita pa tayo rito na pangalawang beses na, o mga members na higit pa sa dalawa, beses nakapakinig, taas po ang kamay. Okay po. Okay, marami-rami din. Palakpakan natin yung mga two-timers. Sila po yung mga two-timer. Tuwa naman sila, tinawag silang two-timer. Alam niyo ba ibig sabihin ng two-timer? Ibig sabihin, nangangaliwa. Hindi, biro lang. Mga second-timers pataas. Okay po. So, sino po rito, meron ba dumalo rito ng mga may medical background? Siguro may doktor, meron ba? Wala. Nurse? Wala. Medical technologist? Walang may medical background dito. Economics background? Meron po ba rito? Mga magagaling sa ekonomiya, magagaling mag-compute? Meron po ba? Wala rin. Okay. Anong mga background nyo? Okay. Huwag natin pag-usapan. Siguro iba-iba ang background ninyo. Ano po? Okay. Hindi ko tayo po lang naitanong para maibagay natin yung presentation doon sa mga nakikinig po sa atin. Meron ba rito mga estudyante? Estudyante? Wala. Negosyante? Ayun, marami-rami negosyante. Pugante? Meron dito? Baka meron, baka sakali lang, naniniguro lang ako, Saan mo? Ay, kayo, po? Naku, ma'am, di ba laya na kayo? Pugante, siguro di naman kayo pumuga, laya na siguro si ma'am. Hindi, biro lang. Nakakatuwa itong grupo rito kasi very lively po sila, very participative sa ating presentation. Anyway, ladies and gentlemen, ang GEMS, kung hindi pa po ninyo narinig kanina, ay naitayo sa pamamagitan ng merging o paghahalo ng dalawang kumpanya. Yung Great Era Marketing, which is my personal company, 14 years na po yan nagmamarket sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Puwera yabang, ang kasanayan po namin ay yung pagbebenta ng produkto. Siguro mahaba na yung 14 na taon, para sabihin na kabisado na po namin kung paano magbenta ng produkto. Yun po yung aming expertise. Yung aming po ritong ka-merge is yung 7Cs Multiventures, na as of today is 16 years naman pong manufacturing company. Bali, ang negosyo po nila, ma'am, ay yung paggawa ng iba't ibang uri ng mga produkto. Okay? Alam niyo, ba't ko po nasabi, ba't ko na itanong kanina kung sino may economics background? Kasi po ganito, sa economics, isa sa mga pinag-aaralan yung law of supply and demand. Sino na nakarinig sa inyo nun? Narinig nyo na po, di ba? Kayo po, hindi nyo po narinig? Law of supply and demand, narinig nyo na po? Narinig nyo na, di ba? Hindi nakasangkulan, hindi, biro na. Okay? Ganito po yun. Marami kasi konsepto ang law of supply and demand. Pero isa sa tinuturo ng principle na yon, sabi nila, meron ka raw negosyo, ma'am, kung yung produkto mo may naghahanap. Ibig sabihin, may demand. Pero maganda lang yung negosyo mo kung yung produktong hinahanap sa'yo ay meron kang supply. Naintindihan po natin. Lumalabas, kahit ang produkto mo po, halimbawa, ay marami naghahanap, wala ka namang supply. Wala ka namang maibenta. May negosyo ba kaya? Wala. Kahit baliktarin mo yon, Ma'am Jessa, nasa ulo ko yung pangalan ng Ma'am Jessa
Kasi masipag siya dumalo ng mga trainings natin. Ano? Ma'am Jessa, di ba? Kunyari naman, marami kang supply, ang dami mong produkto, pero wala naman naghahanap. May negosyo ka kaya? Wala rin. Wala din demand eh. Di ba mabubulok lang yung produkto mo? Sa makatwid, sa isang magandang negosyo, dapat titiyakin mo muna na yung kumpanya ay kayang mag-create ng demand at kayang ibigay yung supply para sa demand. Yan po yung tinatawag namin perfect combination sa GEMS. Dahil nag-merge ang 7 Cs na kayang isupply lahat ng produktong kailangan natin. At ang ka-merge na ay yung Great Era Marketing, yung GEM, na ang kasanayan naman ay mag-create ng demand. Pag na-create ang demand at naibigay ang supply, may maganda pa tayong negosyo? Yes. Yan ang isang power ditong kumpanya na to. Bagaman nagsisimula pa lang tayo, napakalayo ng aming pananaw. At isang dahilan is yung maganda, yung perfect merging ng GEM tsaka ng 7 Cs. Okay, napakatagal na. 16 years in manufacturing and 14 years in marketing. Pag pinagsama nyo, 30 years yan na experience. Okay po? Ngayon, etong GEMS, binuo po ito hindi dahil sa trip-trip lang. Alam niyo yun, nagkita si 7 Cs tsaka si Great Era, uy, trip lang, magtayo tayo ng kumpanya. Sa tingin nyo, ganun, hindi po. Naitayo po ito dahil sa isang magandang ultimate mission. Alam niyo yung ultimate mission ng kumpanya ito? I-deliver sa tao yung 3 precious gems in this life. Gusto niyo Englishin natin para social? To deliver the 3 precious gems to mankind. Naniniwala po kasi yung gems na sa buhay natin, dito sa mundo, meron tayong 3 bagay na tinuturing natin precious o kayamanan. Sige nga, magtatanong ako, kung okay lang sa inyo. Try lang natin hulaan na, ano kayo yung 3 precious o 3 kayamanan na tinuturing ng tao sa mundong ito na pinaka-importante sa kanya? Ano kayo yung isa? Ma'am, pwedeng malaman ko yung pangalan niyo? Morales, Julie Morales. Si Ma'am Julie, okay? Ma'am Julie, tingin nyo, ano ang isang bagay na importante sa tao sa mundong ito? Importante. Hindi naman pera, dahil. Hindi daw gaano pera? Sa tingin nyo, ano po yun? Ang pakikisama. Pakikisama. Bigyan ko kayo ng idea, isisingit ko na po yung isa. Tingin ko, importante ang magandang kalusugan. Agree kayo? Yes. Di ba kaya may kasabihan na health is wealth. Di ko ba? Sabi nga nila, di bali nang wala kang masyadong pera, wag lang na yung iyong sasakyan ay wheelchair. Di ba? Di bali na raw na hindi ka masyadong mayaman, wag lang na ang kama mo is yung kama doon sa hospital. Di ba? Sabi nila, kahit marami kang pera, kung malala ang sakit mo, paano mo enjoy ang pera? Di ba? Sa makatwid, dito sa mundong to, pag malusog ang katawan mo, para ka na ring mayaman. Agree kayo doon? Yes. Kung agree kayo doon, pumalakpak na kayo. Salamat po. Salamat ng marami. Okay? May pangalawa, pero hindi ko na itatanong kasi baka may rapan kayo sumagot eh. Alam niyo bakit? Yung iba hindi ka agad umaamin na ito yung pangalawang precious po sa kanila. Alam niyo kung ano? Nagkaroon ng survey online. 10,000 yung respondents. Mostly sa Asia. Ano? Alam niyo yung tanong? Simple-simple yung tanong. Natutuwa ako doon sa tanong sa, sa survey na yon. If you have $1 in your pocket, what will you buy? Ganon yung tanong, ma'am. Kung meron ka na lang daw $1 sa bulsa mo, anong bibilhin mo? Ma'am, ano pong name niyo? Lorna. Ma'am Lorna, alam niyo number 1 na sagot? Kaya nasabi sa inyo, matatawa kayo eh. Ang number 1 na sagot sa survey is beauty soap. Alam niyo number 2? Ano ho? Ma'am Julie, ang number 2 is lipstick. Okay. Pag tinignan niyo yung top 10, 7 doon, puro beauty products. Lumalabas, hindi man natin namamalayan, napaka-importante sa tao ang beauty. Ang magmukhang bata. Di ba? Kung halimbawa 60 years old ka na, magmukha kang 40, ayaw mo ba? Siyempre gusto mo. Di ba? At totoo niyan kahit ang mga lalaki na mamaton-maton, maniwala kayo kahit sa gabi sumisimple yan. May mga toner na ina-applyan, gumagamit ng whitening soap yan. Yan lang ay isang patunay. May tumatawa sa likod, oh. May machong tumatawa sa likod. Sabi niya, sapul ako dun, Di ba? Hindi, totoo yan. Hindi natin namamalayan, pero ganun ka-importante sa tao ang magmukhang bata. Magmukhang maganda. Bakit? Sige, masakit man tanggapin. May mga tao kasing ganun, hinusgahan tayo sa itsura eh. Di ba? Nasanay kasi tayo panonood tayo ng pelikula pagpangit kontra bida. Di ba? Pagpaganda, bida. Ba't ganun? Kaya tuloy, pag sa aktual na pamumuhay, pag may nakasalubong kang pangit, sabihin, ang samang tao nito.
Di ho ba? Kaya nga sabi sa inyo, tanggapin man natin o hindi. Bagaman hindi totoo yun ha, hindi dapat natin hinusgahan yung bawat isa sa mukha, pero napaka-importante nun. Bakit? Kasi may mga taong gano'n, doon tayo hinusgahan. Naintindihan po natin? So yung good health and youthful beauty, dalawa sa precious gems na gustong ibigay ng kumpanya. Yung pangatlo, tingin mo sir, anong name natin sir? Michael. Napako mo na pangalan ng Michael, ano? Siguro ako mula pagkabata hanggang may 100 Michael na ako nakilala sa buong buhay ko. Hindi, common. Yung Michael. Sir Michael, tingin mo, ano kayo yung pangatlo? Kung good health and youthful beauty yung unang dalawa, ano kayo yung pangatlong importante sa tao? Pera? Agree kayo doon? Pera? Yes. Agree kayo? Yes. Yo, kita nyo? Kaya hindi nyo talaga masisisi minsan, iniisip ang Pilipino mukhang. O, kayo nagsabi niya na. Hindi ako. Diba? Wala pa ako sinasabi. Ang sabi ni Sir Michael, pera. Pera kayo yung pangatlo. Mamaya natin malalaman. Sekreto po yan. Yung unang dalawa muna ang pag-usapan po natin. Okay po? Siguro sir, focus muna lang dito. Ano? Huwag mo na paikot yung yung ating camera para ma-focus natin yung mga produkto. I-present ko na yung produkto. Para i-deliver ng gems sa tao, yung unang dalawang precious gems, ay nilabas namin ang mga produkto, ipapakilala ko po sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, tinayutong kumpanya ito, hindi lang trip-trip eh. Alam niyo yung nakadampot na isang produkto, ay magtayin tayo ng kumpanya, hindi. Itong mga produktong ito pinag-aralan, tiniyak po namin na dahil sa produktong ito, ay ma-achieve po natin ang mga objectives at mission ng GEMS. Ito po yung ating flagship product, ang GEMS Mineral Juice. O, alam ko rin naglalaro sa isip nyo. Alam nyo, pinanganak akong may talento. Hindi ko alam kung talento to o katangian o sumpa eh. Alam ko kung ano yun, Sir Michael. Etong nunal na to. Alam nyo, hindi talaga siya nunal. Mata po siya. O, nakatawa kayo ha. Alam nyo kung bakit ko sinabing mata? Alam nyo ba itong mata na to ay nakakabasa ng utak? Ganun katinding talento ko man. Gusto nyo basahin ko yung utak nyo? Ngayon? O, di ba? Baka may masagwang nag-iisip dito, ha? Gusto nyo basahin ko yung utak nyo ngayon? Titignan ko muna kayo isa-isa, okay? Kanina ko pa binabasa yung utak nyo eh. May ilan sa inyo ganito ang tumatakbo sa isip. Hindi ko na babanggitin kung sino. Baka may mapahiya eh. Ganito tumatakbo sa isip. Juice na naman. O, di ba? Nung dumalo ko nung nakaraan, juice din yung produkto eh. Ano naman pinagkaiba ng juice nyo sa juice na narinig ko? Juice ko po. Sabi pang ganon. Ano? O, di ba? Sabi ko sa inyo, kaya magbasa ng utak, pero hindi ko nasasabihin kung sino, ha? Ngayon, bakit GEMS Mineral Juice ang nilabas namin? At bakit ko sinasabi na dahil sa juice na ito, ay ma-achieve natin ang good health and youthful beauty? Ma-deliver ng kumpanya yung kanyang misyon sa mga tao. Meron ako kwento sa inyo. Alam niyo ba na lahat po tayo ay nagsimula sa isang cell? Okay, naniniwala po kayo doon? Diba, sa bagay, hindi naman ito educational to. Ano, saan cell tayo nagsimula, sir? Egg cell, tsaka sperm cell. Huwag mo na ikwento, sir, naka-video tayo eh. Baka bawal, okay po? Hindi, alam niyo bakit ko na itanong? Lahat po tayo nagmula sa isang cell. Mula sa smallest virus hanggang sa biggest wave. Sa lahat ng living organisms, lahat yan nagsimula sa isang cell. Pero as we grow, ang cells na yon ay nagmumultiply. Mula sa isa, nagmultiply. Ngayon, nasa adult period na tayo. Alam niyo ba kung ilang cells lahat ang taglay-taglay ng katawan natin? Sino may idea? Ilang cells? Try niyo po bilangin. Okay. Huwag na, masyadong marami. Kung hindi ako nagkakamali, more or less, meron tayong 10 trillions. Tama ba bagay ko? So, 10 trillions of cells sa loob ng katawan natin. Okay? Pero bago ko ituloy ang kwento, may tatanong ako sa inyo. Sino po sa inyo dito ang may sakit o kaya may kakilala na merong sakit na diabetes? Madami. Sino sa inyo o kaya kayo mismo ang may kakilala na may sakit sa puso? Madami din. Parang kayo-kayo rin Dami yung sakit Sino sa inyo ang may sakit o may kakilala na ang taglay naman niyang sakit ay high blood? High blood po kayo, ma'am? Okay? Sino sa inyo ang may sakit o kaya kakilala ninyo na merong cancer? May kakilala po kayo.
Operated po. Kayo ma'am, may kakilala po kayo. Okay po. Sino sa inyo may kakilala o kaya kayo mismo ang may sakit sa bato? Marami din, ano? O sige, simplihan na lang natin. Sino sa inyo ang meron o kaya may kakilala na may malalang sakit? Taas ang kamay. Malala. Kanina lang, ang dami nyo nagtataas. Hindi ba malala yung mga pinagbabanggit natin? Ayan, kayo nga po, di ba? Survivor. Yon, survivor po kayo. Alam niyo ba kung bakit ko na itanong yan? Kasi, lumaki po tayo na mayroong misconception about diseases. Ibig sabihin, may konting mali sa ating pagkakaintindi. Meron po kasi kaming nabasa sa isang libro at sa internet. Alam niyo ang pinahihiwatig doon, ma'am? Lumalabas pala, wala naman daw sakit na diabetes. Sir, wala naman daw talagang sakit na cancer. Wala naman daw talagang sakit, ma'am, na heart disease. Wala daw sakit na psoriasis. Wala daw sakit na cirrhosis. Naintindihan po natin. Sabi ito sa nabasa ko, sa mga libro na napag-aralan namin at sa internet, wala daw ganong sakit. Isa lang daw ang sakit sa mundo. Tingin nyo ano? Ay, ngingiti kayo. Alam ko na, sabi ko na nga ba, pere. Ba't laging ganun? Tuwing ako'y nagpe-present, hindi talaga pumapalpak eh. Lahat talaga sumasagot ng ganyan. Isa lang daw sakit sa bulsa. Laging ganun. Ano ko? Yun nga po, no, ulitin ko lang, sabi doon sa aming nabasa, sa aming napag-aralan, hindi daw pala sakit yung mga binanggit po natin. Ang tawag daw sa kanila, sintomas. Manifestation na lang sila ng isang ugat na sakit. Isa lang daw ang sakit sa mundo. Isa lang. Sir, may idea po kayo? Ano po sakit sa mundo? Baka bulsa na naman po isagot ni Sir, ano? Ayon sa nabasa namin, ang ugat po ng lahat ng akala po nating sakit, alam niyo kung ano? Malfunction ng cells. Ibig sabihin, kung halimbawa ang cells mo sa puso, mag-malfunction, later on, lalabas ang sintomas, ang tawag doon, heart disease. Ano? Pag halimbawa to balang araw, ano, yung mga cells mo sa liver, nag-malfunction, ibig sabihin, hindi gumawa ng tama, lalabas ang sintomas na ang tawag, cirrhosis. Okay? Ibig sabihin, yung pinag-uusapan natin, akala natin sakit, o maaaring sakit yan in general terms. Pero pag pinag-aralan mo raw mabuti, sintomas lang daw sila ng talagang sakit. Isa lang daw ang sakit sa mundo, malfunction ng cells. Paano ba nagma-malfunction ang cells? Magdodrawing po tayo. Kunyari, eto po, cell. Gaya nga ng sabi ko, nagsimula tayo sa isang cell. Ngayon, almost 10 trillion yan sa loob ng katawan natin. Okay po? Ang cells, may kanya-kanyang function sa loob ng katawan. Sir, kahit ganun sila karami sa loob ng katawan natin, hindi sila pare-pareho ng trabaho. Sa makatwid, ma'am, kung hindi sila pare-pareho ng trabaho, may nag-uutos sa kanila kung ano ang trabahuhin ng bawat isang cell. Alam niyo kung sino nag-uutos? Ang nag-uutos sa kanila yung kanilang o yung ating DNA. Ano bang ibig sabihin ng DNA? May idea kayo? Deoxyribonucleic acid. Sino makapag-spell may premyo? Hindi nyo ma-spell? Spell. Capital D, capital N, capital A. Ganun na kasi yung kayo naman, no? DNA. Para shortcut na lang. Ang haba-haba, no? Kahit ako, ayaw ko i-spell yun. Okay po? Ang DNA pala natin, ang nagsasabi, ang nagkukuman, ang nagsisend ng signal sa cells, kung ano yung trabaho nila sa loob ng katawan. Sir, may tatanong pa ako sa inyo. May dala po kayo cellphone. Okay. Sir, ang cellphone nyo ba, pag nakakarga ang battery, pag nakasaksak ang battery, gagana? Yes. Yes. Yun ang sabi ni Sir. Tulad ng cells, kaya pa cellphone parang ganun Tulad ng cells, etong mga to, bago trumabaho pag inutusan ng DNA, kailangan niya rin ng battery. Okay? Alam niyo ba kung ano nagsisilbing battery ng cells? Yung tinatawag na enzymes. Napaka-importante niyan. Pag walang enzymes, hindi makakasurvive ang mga cells. Dahil ang function ng mga cells sa katawan, kailangan nilang gamitin ang mga enzymes in order for them to survive. Naintindihan po natin? Lumalabas, pag nag-utos ang DNA sa cell, mangangailangan siya ng battery bago niya gawin yung inuutos ng DNA. Ngayon, anong pinaka-battery niya? Enzymes. Sa tatanungin kita ulit.
Kung ang cellphone mo nakakarga ang battery, sabi mo gagana, di po ba? Eh kung low bat yung battery, hindi gagana. Tama ba ako? Di po ba? Ganon din po ito. Kailangan munang i-charge to. Tama, sir? Kailangan munang i-charge to para magamit siya ng cells. Ano ang nagcha-charge sa enzymes? Wala nang iba kundi minerals. Naintindihan po natin? An atom of a certain mineral will catalyze or charge these enzymes para magamit ng cells. Sa mga tweet, ladies and gentlemen, partners, kung bakit pwedeng mag-malfunction to and later on magbigay sa inyo ng mga sintomas na akala nga po natin sakit, isa lang po ang pwedeng maging dahilan, pagkulang ka sa minerals. Lumalabas, ladies and gentlemen, ang pinakaugat ng mga sintomas o sakit sa mundo, kung iisipin, is kakulangan or imbalance ng minerals sa katawan. As long na kumpleto yan, maaring mag-function to ng tama at maiwasan mo yung mga tinatawag na sintomas. Maliwanag po ba? Okay? Ang tanong, paano mangyayari na ito'y maubos, mawala, o maging imbalance sa katawan po natin? May bibigay po akong trivia sa inyo. Alam nyo ba na kung ano ang mineral sa loob ng katawan natin ay siyang minerals na nasa lupa? Lumalabas, yan ang isang katunayan na tayo'y galing kay Adan at si Adan ay galing sa lupa. Paano mangyayari na ito'y mawala o maging imbalance sa katawan natin? Kasi matigas ang ulo ng tao. Sige nga, taas ang kamay ng matigas ang ulo. Siyempre, walang aamin, di ba? Walang aamin kung sino matigas ang ulo. Meron tayong mga ginagawa na hindi natin namamalaya, nagpapabawas ng mineral sa katawan natin. Sige, may tatanong ako sa inyo. Sino sa inyo uminom ng soft drinks? Ang dami. Congratulations. Alam niyo kung bakit? Kinokongratulate ko kayo dahil umiinom kayo ng pinakamasamang pagkain sa buong mundo. Okay? Alam niyo sa ibang mga trainings ko, sinasabi ko to Sir Michael, kung may kaaway ka na gusto mong patayin pero hindi halata, regaluhan mo ng soft drinks araw-araw. Pinapatay mo yung tao. Alam niyo kung bakit? Ang dugo natin, merong mini-maintain na pH level. Ito, kwento ko lang sa inyo From 0 to 14. Ang gitna po niyan, 7. Pag sinabing pH level, yan yung potential hydrogens. Potential of hydrogen sa loob ng katawan po natin. Ang pinaka-normal niyan is 7.39. Actually, yung range na 7.35 to 7.45, yan ang normal. Ang average niyan is 7.39. Ginawa po tayo ng Diyos na napaka-perpekto ng katawan natin. Alam niyo kung bakit? Kahit anong mangyari, gagawin ng katawan ang paraan, ma-maintain lang po yung pH level na yan. Kasi pag bumaba ka ng 7, pwede kang mamatay. Nagyat po natin? Eto ka ngayon, uminom ka ng soft drinks. Alam niyo ba kung gaano ka-acidic ang soft drinks? Bibigyan ko kayo ng trivia. Ang buhok ng tao, pag namatay ang tao, hukayin mo ang bangkay, 5 taon na, buo pa rin ang buhok. Ayaw nyo maniwala, subukan nyo po sa sementeryo. Okay? Kung ayaw nyo maniwala, 5 years na buo ang buhok, pero ang buhok ng tao, ibabad mo sa soft drinks, 2 weeks lang tunaw. Ganon kasama ang soft drinks. Matindi masyado ang kanyang acidity, malapit na sa 0. So eto tayo, matigas ang ulo, uminom ka ngayon ng soft drinks. Pagpasok sa katawan natin, sasabihin ng katawan, oops, bumababa na pH level mo, mamamatay ka na. Alam niyo gagawin ng katawan natin? Yung mga organs sa loob ng katawan natin, magdo-donate sila ng minerals. Para yung pumasok na acidity sa katawan mo, ma-maintain, ma-neutralize, bumalik ka sa 7.39. Ma'am Julie, tama di ba? Halimbawa, uminom kayo ng soft drinks. Pag inom nyo ng soft drinks, pagpasok sa katawan nyo, sasabihin ng puso nyo, aba, matigas ang ulo. Uminom ng soft drinks, wala akong choice, magdodonate nga ako ng magnesium, sabi ng puso. Nang sa ganun, ma-neutralize yung acidity, bumalik ka sa 7.39. Eh di okay, kasi nagsakripisyo ang puso mo. Maya-maya naman, ma'am, uminom ka ulit. Sasabihin na naman ng puso mo, ay, ang tigas talaga ng ulo. Makapag-donate na ulit ng magnesium. Maya-maya, uminom ka ulit. Makapag-donate na ulit ng potassium, ng magnesium, potassium, magnesium. Eto, ma'am, sa katudonate ng puso mo, nakulangan na ang puso mo ng minerals.
Balang araw, yung mga cells sa puso mo, hindi na nila magagawa yung kanilang normal na trabaho. Pag mahaba ng panahon na ganun, paulit-ulit na nangyari, hindi mo ginagawa ng paraan, lalabas ang sintomas, ang tawag ay heart disease. Naintindihan po natin? Pag halimbawa naman, inom ka ng soft drinks, liver, at tayo mo naman nagdodonate. Ganun din yun, balang araw, mamamagayon, magkakaroon ng inflammation, ang tawag doon, cirrhosis. Lumalabas, yung mga inaakala po nating sakit, isa lang po yung ugat. Kasi ang minerals nababawasan sa loob ng katawan. Okay? Baka sabihin nyo sa akin, Marlon, excuse ako dyan. Kasi hindi ako umiinom ng soft drinks. Meron ba ito di umiinom? Wala? Ayan si ma'am. Alam niyo ba ako, mag-aaning na taon nang hindi umiinom ng soft drinks. Sinusumpa ko yan. At binobroadcast ko yan sa lahat ng mga klinik. Boycottin nyo na ang soft drinks. Walang kagandahang idudulot sa katawan. Ngayon, sabihin nyo sa akin, hindi ako uminom ng soft drinks, Marlon. Therefore, safe ako sa acidity. O sige nga, sino sa inyo malakas kumain ng kanin? Alam nyo ba yung sobrang kanin magdudulot ng acidity sa katawan? Sobrang kape. Huwag kayong mag-alala, kape namin yung iniinom nyo ngayon. Huwag kayong kabahan. Ano po? Maraming mga karne. Halos lahat ng masarap na pagkain, pasensya na. Karamihan po sa kanila, acidic. Kaya tuwing kinakain mo sila, tuwing kinakain mo sila, wala kang choice. Meron kang organs na magdo-donate ng minerals. Man-neutralize lang yung acid na pumasok. Otherwise, pag bumabayad, mamamatay ka. Naintindihan po natin? Ay, Marlon, maingat ako sa pagkain. Halos lahat ng kinakain ko, Marlon, prutas at gulay lang. Baka gumano naman kayo. Sa mga tweet, safe ako sa acid. Madalas nga, nagre-relax pa ako eh. O tatanungin ko kayo, sino sa inyong mahilig manood ng telenovela? Huwag na kayong mahiya, umamin na kayo. May mga nagtataasan na. O, diba? Telenovela, kasi pamparelax. Yun po yung akala natin. Alam niyo ba pag nanonood kayo ng telenovela, hindi ba pag inaapi ang bida, nagagalit ka? Aminin. Di ba? Ang tawag dun, ma'am, sa galit, stress. Sino sa inyo may boyfriend dito? O, walang nagtaas? Asawa. Asawa, siguro ma'am Jessa, o kayo tatanungin ko. Halimbawa lang, yung asawa nyo nakita nyo po. Halimbawa lang, nakita nyo may ka-holding hands na iba. Anong mararamdaman nyo? Siyempre, mga galit. Magsiselos kayo. Lalo yung ka-holding hands, lalaki din. Di ba? Ang sagwa. Di ba? Ibig ko sabihin, ladies and gentlemen, maraming instances sa buhay, hindi nyo namamalay na i-stress po kayo. Selos, galit, inggit. Yung inggit lang eh. Grabe ang stress doon. Ito na lang, simple. Yung magmadali lang kayo sa umaga, naghahabol sa opisina, naghahabol sa klase. Yung magmadali lang simpleng naghahabol lang kayo sa oras, grabing stress yun. Alam nyo ba, panay-stress kayo, bumababa na naman siya. At pag bumaba to, wala na naman choice. May mga organs kayo sa ayaw nyo sa gusto, magdo-donate ng minerals. So donate sila ng donate, nagiging imbalance or deficient ka sa mineral, hindi na charge to, ang cells mo nagmamalfunction. Sooner or later, it's just a matter of time. Panahon na lang pinag-uusapan, lalabas ang sintomas. Naintindihan po ninyo? So ladies and gentlemen, yun pala yung basic science ng mga sinasabi kong sintomas. Marlon, simple pala ang solusyon. E di kung ano yung dinodonate na minerals, palitan natin sa katawan. Di ba? Kung nagdodonate ang organs, kahit anong gawin natin, kahit anong kainin natin talagang bumababa yan, wala pa ng choice. Maliban na lang kung mapalitan ang minerals na nawawala. Tama di ba? O ang tanong, saan kayo kukuha ng minerals? May bibigay akong trivia sa inyo. Alam niyo ba sa buong mundo, isa lang naman talaga ang original source ng minerals? Isa lang. Alam niyo kung ano? Lupa. Lupa lang. Kung lupa lang pala ang source ng minerals sa mundo, para mapalitan ang minerals na nawala, dapat tayong kumain ng lupa. O sige, mauna po kayo. Kumain nyo, kakain kayo ng lupa. Ano po? Pero walang choice eh. Yun lang ang source ng minerals. Kaya baka sabihin nyo sa akin, parami na ho tayo ng parami. Okay, malapit na ho tayo mapuno. Pasok po kayo, sige po. Ngayon baka sabihin nyo sa akin, Marlon, ano yan? Alam niyo ba sa Africa, totoo to napanood ko sa CNN, may isang tribo doon, pag may nagkakasakit sa kanila, literal na lupa ang pinapakain. Gumaling na yung pasyente.
Kasi talaga naman ang lupa, mayaman po sa minerals. Sabi ko nga sa inyo, kung anong taglay ng minerals ng katawan mo, siyang taglay ng lupa. Kaya perfectly fit po tayo. Kung ano yung nawala sa'yo, nasa lupa yun, sigurado. Yung problema, sino sa inyong kakain ng lupa? Lalo na sa Pilipinas, hindi mo na alam kung ano yung lupa at dumi. Alam niyo yun? Yung dumi ng tao, akala mo lupa pag ano, ay grabe. Hindi pala lupa, dumi, buti na lang hindi ko naapakan. Tinikman mo na, sinabi pa hindi mo pa naapakan. Naintindihan po natin, di ho ba? Pero ladies and gentlemen, ang ibig ko sabihin, bakit Marlon lupa lang ang source? Hindi ba't ang mga halaman meron din? Marami rin naman kaming iniinom na herbal juice. Silent H, dapat yun, herbal juice. Yung gawa sa iba't ibang dahon. Oo, mayaman po sa minerals ang mga dahon, ang mga halaman. Pero alam niyo ba kung saan galing ang minerals nila? Sa lupa. Bakit? May nakita ba kayong halaman na nakalutang sa hangin? Wala. Yung ugat nila nakasaksak sa lupa. Kung bakit ginawa ng Diyos na ang halaman, ang ugat nakasaksak sa lupa para humigop ng minerals. Dahil wala naman talaga silang sarili nilang minerals kundi galing sa lupa. Hindi, Marlon, may nabalitaan din ako tubig, mayaman sa minerals. Yung tubig nakalutang ba sa hangin? Hindi. Nasa ibabaw ng lupa. Sa lupa pa rin galing ang minerals. Ladies and gentlemen, yan ang dahilan kung bakit namin nilabas to. Para huwag tayong kumain ng lupa. Yes. Naintindihan po natin? Kakain ka ng lupa, ang sarap-sarap ng juice na to. Bakit? Saan ba galing yung taglay na minerals nito? Ang minerals nito, ladies and gentlemen, direktang minimina ng 7 seas mula sa lupa. Tinatanggal ang heavy metals, ang mga toxins. Sa laboratory, pag tinataka na yan ng food grade, ibig sabihin pwede nang kainin ng tao, saka hinahalo sa juice na to. Naintindihan po natin? Sa mga tweet, kung ganun palang wala tayong choice, araw-araw, bumababa to. Nagdodonate ang organs natin para wag lumabas ang sintomas, palitan mo ang nawawalang to sa pamagitan ng product. Yes. Okay? Wala bang palakpak dyan? Kaya alam mo ba ito sinabing wala bang palakpak, pero iba nabibitin na gano'n eh, o nakangangano na gano'n eh. Alam niyo, pwede po malakpak dito, hindi na kailangang bigay ng go signal, kaya nagbigay ako sa inyo ng go signal. Ano po? Ganyan kaganda po itong produkto na to. At ang kagandahan ng produkto na to, hindi basta-basta makokopya to. Alam niyo kung bakit? Maraming pwedeng gawing juice na gawa sa dahon, gawa sa prutas, gawa sa iba't ibang halaman. Pero yung gumawa ka ng juice na direkta sa lupa ang minerals, mapapalaban sila. Ano ho? Salamat na lang at tayo may capacity tayong gawin ito. Nang sa ganon, yung minerals na kulang sa katawan natin may supply para laging buo itong chain na to. Naintindihan po natin? Yes. Okay po. Ngayon, yan ang dahilan kung bakit maraming milagrong ginagawa to. Ang totoo niya, ladies and gentlemen, may nagsuggest sa akin, Marlon, palitan mo na ng pangalan to. Totoo to Hindi ko na sasabihin mo sino. Sabi niya, gawin mo ng Gems Miracle Juice. Kasi napaka-milagroso daw nito eh. Marami daw ginagawang milagro. Alam niyo bakit? Ito totoo to Marami dito halos patay na binuhay pa ng juice na to. Totoo yan. Mamaya, kwento ko sa inyo. Wala pa naman so far na patay na binuhay pa. Ayaw rin namin mangyari yon. Takot din kaming gamitin ganon. Ano? Pero yung halos patay na binuhay pa, sabi niya, milagro yon. Kaya palitan mo na ng pangalan yan, Marlon, gawin mo ng Gems Miracle Juice. Sabi ko, hindi milagro yon. Ang tawag doon, science. Diba? Scientific method lang yan eh. Alamin mo yung ugat ng problema, bigyan mo ng solusyon, yung buong problema mawawala. Hindi milagro po yun. Ito, isi-share ko lang po sa inyo kumbaga, itong mga piling kwento na to na na-encounter ko personally sa field. Kasi ako madalas po ako nag-iikot. Ito, naka-video po ito, nasa YouTube din po ito. Si Sir Leo Villanueva, totoo to na kwento. Ano po? Yung kanya pong father, nung 88 years old, was bedridden already. Yung kanyang tatay, totoo po yan, si Mr. Luis Villanueva. At totoo niya, sinabihan na po sila ng hospital. Kasi ito, kinikwento ko lang yung kwento niya na naka-video din. Sinabihan sila ng ospital na yung father ninyo, asikasuhin nyo na, bigay nyo na po yung gusto ng father nyo. Kasi, quota na. Alam mo na ibig ko sabihin? Ano po? So, si Mr. Leo Villanueva, member po siya ng GEMS. Ano ho? Pumunta siya rito para bumili ng products na to. Kasi yung minerals na taglay nitong Life Caps at H Caps, siyang minerals na taglay din ng ating GEMS Mineral Juice. Pagpunta ni Mr. Luis Villanueva, dinala niya sa hospital to. Sa kwento niya, ganito nakakatawa. Pagdating niya sa hospital, sabi ng iba niyang kapatid,
Huwag mo painumin si tatay niyan. Huwag mo nang painumin kung saan-saan galing yan. Alam niyo sabi ni Mr. Leo Villanueva, di ba sabi ng doktor, si tatay naman, pwede nang ibigay kahit ano. Kasi nga kumbaga yung father nila, sabihin na natin dito yung termino, halos sinukuan na ng hospital eh. Ano ko? Sabi ng tatay niya, edi kahit ano pwede na ipainom. Oo nga naman, nothing to lose eh. Wala na rin namang mawawala. Di ba ba? Ito kwento nila, after 4 days, ang father nila gumalaw yung daliri. And then maya-maya bumangon. Nung pagbangon, ang una nila napansin, nakilala sila ng father nila. Kasi yung father nila, hindi na sila po kilala eh. Stranger na sila sa father nila. Tinagulat sila. Nakilala po sila. And this is one of the best experiences na na-encounter ko. Yung ate nila, biglang dumating dito. Yung ate nila, isa yun sa mga nag-oppose nung una. Yung mga tumanggi na paggamit sa father nila to. Dumating dito, hinanap ako. May dalang picture, sabi niya, kayo po ba si Mr. Mercado? Kinakabahan ako, kala ko, didemanda ako eh. Sabi ko, opo, ako nga po yun. Sabi niya, eto yung father ko. Sabi ko, bakit po pinapakita, ma'am? Yung picture po doon sa, sa nadala, may hawak pa na dyaryo, yung tatay nila. Sabi ko, bakit po ninyo pinapakita sa akin yung picture? Yung father ko, sabi niya, Mr. Mercado, ngayon, nakalabas na po sa hospital. Kung pupunta na po ng bangko, mag-isa. Kung bakit may hawak na dyaryo yung father ko, para pakita sa inyo na yung petsa niya, yung kalalabas na talaga sa hospital. Walang daya. Yan ay nangyari, hindi before nung nasa hospital, kundi after. So para ipakita sa inyo na yung father ko tumaba, na pagmalakad na mag-isa, pupunta sa bangko na mag-isa, at wala akong ibang mini-maintain kundi yung minerals ninyo. Kwento po nila yon, ladies and gentlemen. Kaya kumbaga ako, proud na proud ako, natutuwa pa ako dahil ang dami ritong tao eh. Ang daming tao rito nung kinikwento yun ng ate niya. At alam niyo pa yung kwentong yan? 3 years ago pa. So 3 taon na po nakalipas. Ganon kahaba ang dinugtong sa buhay ng father nila na walang ibang minintain kundi yung ating mineral supplements. Tingin niyo, maganda ba? Yes. Napakaganda ko niyan. Thank you, thank you. Hindi, ito ba? Totoo po ito. Si Mr. Leo Chodosio ng Bacolod City, nakausap ko yan, binideo rin po namin yan. July 2010, halos ka-open pa lang ng GEMS po noon, nagpunta ako sa Bacolod. Nag-seminar po ako doon sa Bacolod. Si Leo Chodosio nandoon. Binabanggit ko yung pangalan kasi kahit makikita po nila sa YouTube, totoong kwento to eh. Hindi sila mag-o-oppose o magiging against dito sa kwentong to. Kinausap ko si Leo Chodosio. July 2010, nag-seminar ako, dumalo pala siya noon. Alam niyo si Leo Chodosio, meron siyang problema. Na-diagnose siya na meron siyang potassium deficiency. Mababa yung potassium niya. Ang potassium niya is only 24. Sabi niya, para maging normal, kailangan umakyat siya ng 32. Ito mismo ang kwento niya. Okay? Binigyan siya ng gamot ng kanyang doktor for 6 months tinake niya. After 6 months, ang kanyang potassium umakyat ng 24.2. Sabi ng doktor, pag hindi yan nag-improve Leo, i-injectionan na kita weekly. Kasi Leo naman may kayang tao eh. Kaya kumbaga yung injection, kayang-kaya niya po yung bayaran. Okay po? Pero ang problema ni Leo, sabi ng doktor, pag hindi yan nag-improve Leo, pwede ka unti-unting mabulag. Sabi pa nga, pwede kang maging impotent. Ganun daw talaga yung effect nun eh. At pwede mong ikamatay. May problema po siya, wala. Meron. Di ba? Nung nag-seminar ako noong July sa Bacolod, kinabukasan mismo si Leo nag-member sa GEMS. Bumili nitong H-Caps, palibasa mayaman to sa potassium. Dinala niya sa doktor to. Eto mismo usapan nila, sabi ni Leo, Dok, sabi nung gwapong speaker kagabi. Okay? Ba't po kayo natawa? Gwapo naman kayo. Gwapo naman. Thank you po. Wala na yun. Sige. Yun na yung dagdag sa kwento. Papaganda ng kwento yun. Sabi ni Leo sa doktor, Dok, sabi po nung speaker kagabi, mayaman daw to sa potassium, pwede ko bang inumin? Hindi na ng doktor. Eto mismo termino ng doktor, Leo, walang problema, BPAD approved naman. Inumin mo yan, kailan for 30 days muna, obserbahan natin. Alam niyo, after 30 days, bumalik si Leo sa doktor, ang potassium niya umakyat ng 26. 30 days. Okay, yung doktor mismo nagtaka. Bakit? For 6 months, 0.2 lang yung inakyat. Samantalang in 30 days, naging 2 points ang inakyat gamit yung ating H-Caps. Sabi pa ng doktor, inumin mo ba additional 15 days? Then balik ka ulit dito. Ma'am, after 15 days, di ba all in all, 45 days, ang potassium nila yung umakyat ng 33. Normal. Normal. Okay? Alam niyo, nakausap ko sila yung bumalik ako sa Bacolod, December na nun eh. Kumbaga, July siya uminom, September pa lang, halos magaling na si Leo. Ayan na. December ko siya nakausap, so 3 months na lumipas, napagaling na po siya. Sabi niya sa akin, Sir,
Yung sabi ng doktor na injection na ako ng potassium, kaya ko po yung pera yabang kahit mahal. Ang hindi ko makayanan, sir, yung hindi na ako mapaglaro ng basketball dahil bawal na po siya ng physical activities. Bawal siyang pawisan eh. Lalong bababa ang potassium niya. Pero sabi niya, sir, dahil sa age caps nyo, naglalaro ulit ako ngayon sa Bacolod. Yes. Sabi niya, bumalik ang buhay ko. Dahil doon, totoo po yan. Kaya sabi niya, i-video natin, sir. Etong kwento ni Leo with clinical results po ito. Kumbaga supported ng kanyang yung clinical findings ng kanyang doktor. Ito po yun, age caps, ladies and gentlemen. Alam niyo, nung pumunta ako ng Isabela 1 month ago, kasama ko si Sir Ronald, tsaka si Sir Oliver. 1 month ago, ano ba ngayon? October, September, last month, nagpunta po ako doon. Totoo to, nag-hold ako ng training. Merong isa doon, nasa cellphone ko pa yung video, hindi ko pa na-upload sa YouTube. Alam niyo, ang kwento niya, binideo ko siya na gano'n eh. Sabi niya, March, nakaschedule siyang operahan. May tumubong bukol sa kanya rito, tsaka dito. Hindi niya alam kung ano. Basta operahan siya sa March. Okay? Sabi sa kanya ng isang member natin sa Isabela, Santiago Isabela, huwag ka muna magpa-opera. Try mo muna uminom ng mineral juice. Totoo to. Naka-video din po yan. Binigyan siya 3 box ng mineral juice. Alam niyo nung humarap sa akin yung tao, March na nakaschedule operahan. Noong September na ini-interview ko siya, walang bukol. Wala rin bukol dito. Sabi ko, nagpa-opera ka na ba? Sabi niya, sir, kayo ako nagtitestimony. Dahil hindi na ako nagpa-opera, pagkatapos kong uminom ng 3 juice nyo, nawala yung mga bukol. Grabe yan. Totoo yan. Marami na pong cases na ganyan. Kahit sa Abra, nung dumalaw ako, yung halos patay na, ito ay kwento nga sa Abra eh. Nadugtungan pa yung buhay na ng mahaba-habang papanahon. Samantalang nung inurungan siya ng hospital, nakakatawa man pero totoo. Yung tao buhay pa, pinasukatan na ng kabaho. Nung nadugtungan ng buhay dahil sa James Mineral Juice, ang naging problema nila, paano yung kabaong? Di ba? Di ba? Maraming mga ganyang cases, kung magkikwento po ako na napakatagal po sa inyo, aabutin na ng ilang araw. Para ikwento yung mahabang testimonya. Meron mo tayong VCD niyan eh, para panood yung mga, alam nyo, myoma, usong-uso yung myoma, di ba? Sino meron sa inyo? Wala naman. Maraming nagpupunta rito with clinical result. May ultrasound ng before and after. Na yung myoma po nila natunaw ilang linggo lang. Ito lang, mineral supplements natin. Meron natin sa YouTube ngayon, tingnan nyo, James Myoma Testimony. Kusang in-upload yun ng member natin, wala akong kinalaman doon. Basta sinurprise na nila ako, sir, may naka-upload sa YouTube, tinext ako, pinanood ko, grabe. Nagkikwento yung babae na meron siyang 2 bukol. Ang ginawa niya, 4 times a day ininom niya to, 30 capsules to. After lang halos 1 week lang, naubos niya to. Pero nung piyasukat niya ulit, nung pinadiagnose niya, tunaw na myoma niya. Panoorin niyo sa YouTube. Mga voluntary po yan ang testimony. Maraming kanyang cases ng myoma. Ladies and gentlemen, bakit ganon? Kaya nga sabi ko sa inyo, bakit ang daming milagrong ginagawa? Hindi yung milagro tawag doon. Ang tawag doon, science. Yung pinakaugat, yun ang sagutin mo. Yun ang solusyonan mo. The rest will follow. Naintindihan po natin. Ganyan po kaganda yung produkto natin. Yes. Ngayon, may bibigay kayo ako sa inyo na konting idea kung ano yung mga minerals na taglay nito. I-discuss ko po yung 10 na major minerals ng products natin. Okay, mag-i-erase muna ako. Okay, para hindi kayo mahirapan tandaan, binigyan ko ng magandang acronym to. Anong tawag dito? Mike. Mic. Microphone. Ang shortcut is mic. Di ko ba? Pag pinarami, mics. Tama? Yan. Tandaan nyo yan, yung mics. Yan. Okay po? Pero doblehin nyo. O, di ba? Para huwag kayong mahirapan. Yan yung 8. Tapos dadagdagan ko pa ng 2 mamaya ng major minerals nito. Ano yung unang letter M? May idea po kayo? Anong mineral? Ang nagsisimula sa letter M? Oxygen? May ganun ba? Walang oxygen. Magnesium. Ang magnesium po, contain po siya doon sa ating mineral juice at sa mga mineral supplement. It is the mother of all minerals. Ibig sabihin, kung merong ibang minerals na nagkukulang sa katawan mo, as long na mayaman ka sa magnesium, pwede niyang i-replace para manatili itong chain na to. Naintindihan po natin? Sino sa inyo ang may arthritis? Huwag na po kayo mahiya. May arthritis si ma'am, 1, 2, o yung iba, pasimple lang. Okay, pag malamig ang panahon, magkakabukingan tayo. Okay? Alam nyo ba ito na itanong? Hindi, alam nyo, biktima rin po ako ng arthritis. Totoo po ito. Nung sinumpong yung arthritis ko, if I'm not mistaken, mga 4 years ago,
Ano ho? Yung kaliwa pa ako namamaga. Grabe pala yung pag sumumpong, ano? Kahit dampi ng tubig pag naligo ka, hindi mo kakayanin. Meron akong kaibigan, totoo to, ang pangalan ko si Lito. Sir, matanong ko lang, pag ang pangalan normally mo sa Lito, ano ang madalas na palayaw? Tolits. Aba, sosyal, ano? Medyo modern, Tolits. Ano pwede? Okay, Lito. Ano pa? Jose. Di ho ba? Pero alam niyo ba itong kaibigan ko sa Lito, ang palayaw, Ray? Ray, shortcuts are Ray Human. Okay? Ray Human. So bakit mo, kung si Lito pangalan mo, ba nakikita ka ng kaibigan mo, Ray, insulto sa'yo yun. Eh paano kung hindi ka tawagin Ray? Buong panahon ng buhay mo, nakita ka nagsasuffer ka sa Ray Human mo. Naintindihan po natin? Pero maniwala kayo, etong si Joselito, eto lang ang minintain. Wala pang isang buwan, ang kanyang laging ika-ikang paglalakad, kasi 50 mahigit na po eh. Maniwala kayo, nalunasan nito. Si Joselito, pag nawawala ng supply ito, nagpapanik. Nagtitext sa akin yung tumatawag, kahit bayaran mo, kung Marlon ng pa-LBC, padala mo lang. Ayaw niya nawawala nito, takot na siyang bumalik sa pangalang Ray. Ano ho? Ang pangalan niya po ngayon, Lito na po talaga. Bira tumatawag sa kanya ng Tolits. Ano? Pero ibig sabihin, ang rayuman niya, dito lang. Isa nakatulong sa kanya, magnesium. Okay po? Yung pangalawang letter M, sino may idea? Kung anong mineral yan? Wala. Yung mga members natin na nandito na. Manganese. Okay? Baka sabihin nyo, ay masarap yan, lalo pag sinawsaw sa asin. Iba po yun. Iba yung manganese sa mangga. Gaano kaganda ang manganese? Alam niyo, may kwento ko sa inyo. Ito trivia to. Sino sa inyo nagwawalis sa bahay tuwing umaga? Diba? Marami ah. So parang gusto nyo sabihin masipag po kayo. Okay? Sige, assuming na masipag po kayo. Hindi ba't pa nagwawalis kayo manaipon kayo alikabok? Tama ho ba? Tama ho ba? Etong mali ninyo, alam nyo ba yung winawalis nyo hindi alikabok? Alam nyo bang 70% ng nangwawalis nyo sa umaga na akala nyo alikabok, 70% doon ay galing sa balat nyo. Ang tawag doon, dead skin cells. Yung mga tao sa bahay nyo, hindi nyo namamalayan yan. Habang palakad-lakad kayo, unti-unti, pumapatak yan galing sa balat ninyo. Mga dead skin cells. Isang trivia yan. Bakit nagkakaroon ng ganon? Alam nyo kung bakit namamatay po yung cells, kahit yung mga healthy cells sa katawan natin? Dahil sa tinatawag na free radicals. Sino na sa inyo nakapakinig na salitang free radicals? Familiar sa free radicals? Marami natin, ba? Alam nyo, kahit ako lagi ko narinig yan, pero hanggang nung hindi ko pa pinag-aralan, akala ko kung ano lang yung free radicals. Ganito pala yan. Ang free radicals is product siya ng oxidation process sa loob ng katawan. Habang gumagamit ka ng oxygen, wala kang choice, magpuproduce ka ng free radicals sa katawan mo. Okay po? Isa lang ang paraan para huwag ka mag-produce ng free radical. Alam nyo kung ano? Huwag na kayong kumilos at huwag na kayong huminga. Totoo yun. Kasi yung mismong paghinga ninyo, gumagamit ka ng oxygen magpuproduce ka ng free radicals. Sa sitwasyon natin ngayon, mas maswerte kayo. Alam niyo kung bakit? Alam niyo po, bakit? Mas marami akong pinuproduce na free radicals kaysa sa inyo. Kasi ako nagsasalita, kumikilos ako, kayo nakasteady lang. Di ho ba? Pakapi-kapi lang. Di ho ba? Mas marami ako napuproduce na free radicals. Ang free radicals, pumapatay sa cells po natin. Yan ang dahilan kung bakit nagmumukhang matanda ang tao, nangihina ang tao. Dahil yung cells natin pinapatay ng free radicals. Okay? So hindi pa lang maiwasan yung free radicals kahit huminga natin. Paano natin siya lalabanan? May isang panlaban sa kanya. Ma'am Jessa, alam mo ano tawag doon? Antioxidants. Kaya nga sumikat ng gusto di ba? Yung antioxidants. Kasi sila po yung kumakain, pumapatay sa free radicals. Okay po? Maraming antioxidants na sikat. Vitamin C, Vitamin A, Vitamin E, mga antioxidants yan. Pero alam nyo ba, mayroong isang mineral na 4 times more powerful sa mga vitamins na yan? Alam nyo kung ano? Manganese. Yes. Nag-guess po ninyo? So just imagine, pa nag-maintain din ng manganese kung gaano karaming free radicals ang mapapatay sa katawan po ninyo. Maganda o hindi? Maganda. Nandito po yan sa products natin. Okay? Meron tayong isang letter I na mineral. Sino nakakaalam? Iodine o iron daw. Nagsabay Hirap isabay, ipaliwanag na sabay. Isa lang muna, iron. Sige, yung isang letter I natin, iron. May tatanong ako sa inyo. Sino sa inyo ang hirap matulog? Taas po ang kamay. Hirap po kayo matulog?
Okay, yung tipo bang panatulog kayo, mga once a month, mga ganon? Hindi naman po, hindi naman once a month. Okay? Hindi, alam nyo, dati ako, biktima rin ako niyan, hirap ako matulog. Ano? Ilang oras lang matulog. Ang sakit po natin, ang tawag dyan, amnesia. Okay? Amnesia po. Okay? O, tama kayo, inunahan nyo na ako. Siguro may bumulong sa inyo, ano? Yung iba sa ibang seminar ko na ipagtalo pa eh. Hindi, insomnia yan. Kung amnesia ko tawag dyan. Insomnia yun, hirap matulog. Sabi ko, yung insomnia, ganito yun, yung hirap ka matulog. Yung mas malala doon, ang tawag doon, amnesia. Yung nakalimutan mo na kung paano matulog. Alam niyo, yung sa gabi nakatulala ko, alo, paano nga ito matulog? O, di ba? Pag ganun nakalala ang sakit mo, tawag ko doon, amnesia na. Di ba? Hindi mo na alam paano matulog eh. Hindi mo na alam, ano pakiramdam kayo matulog? Di ba? Ang lala ng sakit mo. Alam niyo, ang sekreto ng masarap na tulog? Blood circulation. Pag maganda ang blood circulation nyo, ladies and gentlemen, masarap ang tulog mo. At malaking tulong sa magandang blood circulation ang iron. Baka sabihin nyo sa akin, ay Marlon, meron ako niyan sa bahay, dilaan ko na lang. Flat iron po yun. Okay, plancha po yun. Ano, baka naman yung dilaan po ninyo. Iba yung iron na mineral na pinag-uusapan natin. Alam nyo, ako sumarap ang tulog ko. Mag-maintain lang ako nitong juice. Ito ang suggestion ko ha. Kung gusto nyo masarap ang tulog nyo, uminom kayo niyan 30 minutes bago maghapunan or 2 hours after maghapunan. Kunyari, alas 7 kinagapunan, alas 10 pa naman kayo matulog, alas 9 uminom na po kayo yan. Ang sarap po ng tulog nyo. Yung mga members namin, dati hirap matulog, nung ginawa nila yung payo ko ngayon, ang sarap matulog. Ma'am, grabe pa nagising once a week na lang eh. Sa sobrang sarap ng tulog. Eh, totoo nga po, makin nyo. Kunyari, Biyernes natulog, ang gising ko nun next Friday na. Okay, sa sarap ng tulog. Biro lang, baka matakot naman si Ma'am Julie. Ano ho, pero kung sarap lang ng pagtulog, maniwala kayo, ang ganda ng ating produkto. Isang letter I pa, iodine. Okay? Ang iodine, alam po natin yan. Pag nag-maintain tayo ng maganda para maiwasan ang goiter. Alam niyo si Ma'am Ena Bartolaso, ito pinabanggit yung mga pangalan. Taga Santa Rosa, Laguna, nasa website natin yan, nasa brochure natin yan. Noong una ko siya na-meet, totoo to, medyo malaki pa yung goiter niya. Pero tingnan niyo sa website, numipis na yung goiter niya. Pag tinanong niyo siya, bakit po numipis? Isa lang produkto tuturo niya. Ito. Itong supplement na to. Sabi niya, yung pagganda ng balat niya, yung paglakas ng energy niya, yung pagliit ng goiter niya, dahil dito. Naintindihan po natin, dahil sa iodine content ng mineral supplements po natin. Baka sabihin niyo sa akin, Marlon, may alam akong pagkain na mayaman din sa iodine. Actually, may bibigyan trivia sa inyo, may isang halamang lupa na mayaman sa iodine. Ano yon? Talbos ng kamote. Okay po, mayaman sa iodine yan, pero tanggapin natin, gaano karaming bugkos ng talbos ng kamote ang dapat mong kainin para maging sapat yung iodine. Siguro ang gagawin mo niya kung ayaw mo nito, di ba gusto mo magtalbos ng kamote, umaga alusan mo magtalbos ng kamote. Panagmerienda kayong sandwich mo, talbos ng kamote pa naman. Kailangan ganon. Naintindihan po ninyo, okay? Sa hapon, ano yun? Magkakain ka ng halo-halo, ang kasabay, talbos ng kamote, ang sagwa. Pahirapang mo sarili mo, isang inuman lang yan ng masarap na juice para mabigay yung magandang iodine. Alam mo bakit? Ang iodine, maliban po sa nagpapagaling o nagpapaiwas sa goiter, ang iodine, lumilinis ng brain fog. Yung isang dahilan kung bakit nagiging makakalimutin ng tao, sino ba makakalimutin dito? Baka hindi nyo alam, nandito kayo sa GEMS office, baka alam nyo sa SM kayo. Nakalimutan po ninyo ha. Baka ganoon na kayo makakalimutin. Ay, hindi ko ba ito SM? Alis muna ako. Okay? Alam nyo, yung mga dumi, mga toxins, yung mga brain fog sa office tuloy sa... Ala, ako na ata yung naging makakalimutin. Ibig sabihin sa utak, kaya pong makatulong ng iodine para luminis po yan. Pero gaya ng lagi ko pinapaulit-ulit sa mga presentations, nililiwanag ko ha, ma'am, yung mga toxins, brain fog, o dumi sa utak, yung nililinis ng iodine. Yung maduming utak, hindi po kaya ng iodine. Huwag kayong umasa lang pag pinainom yung asawa ito, lilinis yung utak. Wala kami kinalaman doon. Okay? Kung madumi utak nila, wala na kami pakialam doon. Okay? Hindi kaya yon ng iodine. May isang letter C tayo. Ano po ito? Copper. Okay? Gaano ba kaganda ang copper? Ang copper, tulad ng manganese, antioxidant din. Ang kagandahan po ng copper, tumutunaw siya ng namumuong dugo. Okay po? Siyempre, ayaw po natin magkaroon ng buong dugo. Halimbawa, kung nag-away kayo mag-asawa, nabugbog ka ng asawa mong babae, kung mga lalaki mo daw, bugbog ka. Di ba? Pag unti-unti na nagkaka-hemorrhage ka, namumuo yung dugo mo, makakatulong yung copper doon. Naintindihan po natin, maliban sa maganda siyang antioxidant. Okay? Ang isa pa po is chromium. Ito, bibigyan ko na naman kayo ng trivia.
Sino sa inyong panagkakape o panag-aasukal ay kulay puti? Wala? Kulay berde, meron ba? Baka may berde kayo asukal na alam. Ano ba? Brown. Hindi, ito pera yabang. Minsan nagkape po ako sa Manila Hotel. Oh, yabang, kape lang, Manila Hotel. Naimbitahan lang ako. Di alam nyo, matagal na naman yon. Ang akin yun, nung nagkakape ako, kasi nung diniliver na ng waiter yung yung kape, ang binigay ng asukal sa akin, kulay brown. Sabi ko sa isip ko, nagreklamo po sa waiter eh. Sabi ko, waiter, pag kulay brown, natitipid kayo, 5-star hotel kayo. Alam niyo, sabi sa akin ng waiter, sir, yan po kasi ang healthy sugar. May napahiya ako. Waiter, alam niyo na kung hindi alam, para rin ako si Erap, nung nagkape sa Manila Hotel. Alam niyo yung kwento ni Erap? Sa Manila Hotel na nagkape, nung binigay na yung bill, 5,000, sabi niya sa waiter, ba't 5,000 bill ko, nagkape lang ako? Sabi nung waiter, sir, hindi ko yung kape binabayaran niyo, yung ambience. Sabi ni Erap, Lintex, sino nag-order ng ambience sa inyo? In-order yung ambience. Hindi, joke lang mo yun. Common joke lang yung kay Erap. Pero lumalabas, parang naging ganun ako sa Manila Hotel. Nag-comment ako ng ganun sa waiter, pinahiya ako ng waiter. Tama naman siya. Alam niyo bakit? Ang lahat ng refined foods, wala ng chromium. Gaya ng refined sugar na puti, highly acidic na po yun. Kaya kung wala kang choice na mag-aasukal ka rin lang, piliin mo yung brown sugar. At least may chromium. Gaano ba ka-importante ang chromium? Chromium regulates blood sugar level. So kung ayaw mo biglang tumaas ang blood sugar mo or biglang bumaba, i-regulate mo using brown sugar. Naintindihan po natin dahil mayaman sa chromium. Ito pa, ang chromium nagpapatunaw ng ekstrang taba. Kaya kung meron kayong mga, medyo conscious kayo sa inyong figure, alam niyo na po yun. Okay, mga 3 kilong asukal. Hindi, biro lang. Ang totoo niyan, hindi ko pa i-advise na mag-asukal kayo eh. Pero sasabi ko, kung wala kayong choice, kung talagang gusto niyo mag-asukal, mag-brown sugar na lang instead of white sugar. Okay po? Letter S, selenium. Gaano kaganda ang selenium? Sino sa inyo ang naniniwalang lahat kayo may cancer cells sa katawan? Okay, maniwala po kayo, dahil totoo po yan. Lahat tayo pinanganak na merong cancer cells. May nabasa pa nga ako sa internet, sa libro, periodically, every 3 years, if I'm not mistaken, basta in one period, ang cancer cells dumadami, lumalago. Lalo na pag grabe ang acid sa katawan mo. Cancer cells, tandaan nyo na, nabubuhay yan, dumadami yan sa acidic environment. Kaya napakadelikado talaga na maging acidic yung katawan po natin, tandaan nyo po yan. Okay? Ladies and gentlemen, merong pang-combat sa cancer cells. Ibig sabihin, pinanganak tayo merong never-ending war. May gera na sa loob ng katawan. Ma'am Lynn, yung gerang yun, yung gera ng bad cells, kasama na yung cancer cells versus good cells. Ang tanong ko sa iyo, ma'am, tingin mo sino mananalo? Good cells? Tingin mo, ma'am, sino mananalo? Bad cells? Tingin mo, sir? Bad cells. Okay? Ang totoo niyan, alam niyo kung sino mananalo? Depende sa inyo. Kung sinong papakainin mo, siyang dadami, siyang mananalo. Paano mo papakainin yung bad cells, yung cancer cells? Sige, pag nag-ihaw ka, balutin mo sa aluminum foil para mo silang pinapakain. Kumain ka lagi ng mga barbecue, lalo yung mga masunog-sunog. May mga taong ganun eh. Diba, pati yung stick, kinakain eh. Grabe yan. Sobrang carcinogen po, naintindihan po ninyo? Stress, lalo na. Pollution, puyat, galit, selos, inggit. Maniwala kayo. Lahat yan pagkain ng bad cells, ng cancer cells. So kung gusto mo silang kumalat sa katawan mo, edi lagi mong gawin yun. Diba? Kung ayaw mo naman, edi yung pakainin mo, yung payamanin mo, yung paramihin mo, yung good cells. At maniwala kayo, selenium ang laking tulong doon. Para pakainin sila. Naintindihan po natin? Okay. Ang huling letter S ay silica. Sino sa inyo may asthma? Wala po. Sino sa inyo walang baga? Meron ba? Siguro naman lahat po tayo, Dahil yung bakit ko na itanong, ang silica napakalaking tulong sa baga. Yung may mga asthma, ang dami kong kilala. Ito hindi ko nababanggitin ng pangalan. Pero kahit doktor na miyembro dito, sa kwento niya, 14 years nag-suffer siya sa asthma. Alam niyo, minimaintain na ganon? Magkano po yun? Pero sabi niya, siya mismo nagulat. Eto lang pala katapat ng asthma niya. Simula nung nag-maintain siya nito, yung maintenance ng iba tinanggal niya. Hindi siya sinusumpong ng asthma. Eto lang. At ang kinikwento ko, isang taong may linya sa medical.
doktor po yun. Okay po, ganyan po kaganda. Kasi yung silica, ganun po kalaking tulong sa katawan natin. Hindi lang yon. Ang silica po, humihigop ng mga viruses ng bacteria sa loob ng katawan po natin. Okay? Maliban doon, ladies and gentlemen, ang silica ang nagsisilbing tour guide sa katawan natin para sa calcium. Meron ko itatanong sa inyo, hindi ba familiar knowledge, ma'am, sir, na pag gusto mo raw lumakas ang iyong ngipin at buto, dapat mayaman ka sa calcium. Tama ba? Kahit yung mga commercials drink calcium every day. Di ba mga ganon? At totoo niya, ng Amerika, isang malaki at makapangyarihang bansa, pinopromote nila ang calcium. Pero alam nyo ba na ang Amerika ang pinakamalalang kaso ng rayuma, ng arthritis, ng osteoarthritis sa buong mundo? Bakit ganon? Kasi meron silang isang nakalimutang mineral. Magiging effective lang ang calcium sa katawan pag sinamahan mo ng silica. Kasi pag walang silica, ang calcium, kung saan-saan pupunta sa pagitan ng mga buto, sila yung mismo magiging cause ng rayuma mo, ng arthritis mo, ng osteoarthritis mo. Pero ang silica, ang calcium mo bumasok sa loob ng dugo, ng buto, doon po siya mapakinabangan ng katawan. Mangyayari lang yung pag may kasama po siyang silica. Naintindihan po ninyo? Meron pa tayong dalawang irahabol na mineral. Yun nga, yung letter K. Anong mineral yan? Potassium. O yung iba sumigaw dati, kangkong. Kailan pa nagkaroon ng mineral na kangkong? Letter K lang nilagay ko. Potassium po yan. Okay po? Ang potassium po, naikwento ko na kung gaano ka-importante. Napakalaki ng role ng potassium sa puso, okay? Magnesium and potassium ang nagpapatibok sa puso. Naikwento ko na yung kwento ni Leo Chudosha na totoo yun. Dahil sa ating mga supplements, naging normal ang buhay niya ulit. Isa pa yung zinc. Letter C. Alam mo maganda ng zinc? Ang zinc tulad ng manganese at copper, napaka-powerful na antioxidant. Sa mga tweet, ang zinc napakalaking tulong para magmukha tayong bata. According to clinical studies, zinc can help you look like 20 years younger. Ano ho? Pwede daw ba tumulong ang zinc? Ma'am, ilang taon na kayo pwede malaman? 70. 70. Ano ho? Ma'am, kung halimbawa po magmukha kayo 50 anyos, masama loob nyo? No. No, syempre. Di ho ba? Okay. Si Ma'am Chesa, ilang taon na po? 44. 44. Hindi halata, Ma'am. Hindi, mas bata po kayo tingnan. Mas bata po ng 2 linggo. 2 weeks na, nakakasip ko pa. Hindi, biro lang. Ma'am, 44 kayo. Pag bumaba pa yun ng mga 30 years old lang ang dating ninyo, maligaya kayo? Syempre. Lahat naman po tayo Ladies and gentlemen, ang zinc malaking tulong doon para magmukha po tayong bata. I-maintain lang po natin. Ang mga problema lang natin dito, yung mga nagkakaedad po ng mga 20 anyos. May mga member po kami, ma'am, dating mga 21 years old. Ngayon po, mukha na pong sanggol. Kasi pumata po ng 20 years old. Yun ang problema. Mahal mo, laki mo tao, mukha kang sanggol. Sagwa, di ko ba? Hindi, biro lang. Baka naman matakot kayo uminom. Pero kung gusto natin magbukhang bata kaysa sa edad po natin, i-maintain po natin ang zinc. Naintindihan po natin. Ang tanong ko sa inyo, magaganda ba yung ating mineral supplements? Yes! Siyempre, no doubt. Kung maganda, palakpakan nyo nga to. Ito pa kagandahan, alam nyo bang ito'y mayaman sa guyabano extract? Hindi lang guyabano flavor. Guyabano extract, yung mismong katas ng guyabano. At alam po natin kung saan magandang guyabano. Mayaman yan sa enzymes na acetogenins. Enzymes din yun. Na yung enzymes na yun, pumapatay ng cancer cell, pero hindi nga pinapakailaman ng good cells. Kasi ang chemotherapy, pag once na in-apply sa katawan mo, wala nang pipiliin na cell yun Cancer cell man o good cell, papatayin nun. Di ba? Pero acetogenesis, mapili yan. Ang pinapatay niya lang, cancer cells lang. Ang good cells, pinababayaan niya lang, kaya mas maganda siya. Actually, makakatulong talaga siya, lalo na po sa mga cancer patients, at sa prevention ng cancer, makakatulong po siya. Pero isa pa maganda rito, meron po itong stevia. Ang pinaka-sweetie na nito, hindi asukal, stevia. Kaya huwag kayong matakot na i-recommend to sa kahit sa mga diabetic na tao. Kung may kilala kayong diabetic na tao, pwede nyo pong ipainom sa kanila. Kasi stevia naman ang halo po nito. Ang kagandahan po ng stevia, medyo nagpapabawas ng timbang yan. So yung mga conscious po sa figures, pwede kayong magbawas ng timbang gamit ito. Ito pa, maganda ang stevia sa constipation. Sino ba rito sa inyo yung hirap sa pagdumi? Once a day magdumi, meron ba rito? Once a day? Okay. Once every 2 days. Once every 2 days. Once every 3 days. So yung iba sa inyo hindi mo dumudumi. Kasi parang hindi nagtaas ng kamay
Alam niyo ba, bibigyan ko ng trivia, ang tamang pagdumi kung ilang beses sa isang araw, dapat 3 times a day. Ang totoo niyan, dapat tuwing kumakain ka, dapat dumudumi ka pagkatapos. At ito pa, ibibigay ko ng trivia sa inyo. Para lang malaman ninyo dapat ang totality, pag pinagsama-sama mo, ang dinudumi mo sa isang araw, kasing laki ng braso mo. Totoo yan. Para makasiguro ka na talagang malinis yung iyong kabuuan. Naintindihan po natin? Huwag na po kayong mahiya, tingnan yung braso nyo. Kasimple pa kayo Okay? Yung iba tumitingin pa na gano'n, no? Pag tumingin na sabay tingin sa gano'n gano'n. Iniisip, magkasing laki ba? O, di ba? Yung iba chismosa, pati yung katabi tinitingnan. Laki ng braso nun, parang dinudumi yun. Grabe, huwag nila tingnan yung iba. Kaya nga sabi nyo, malaya kayo, tingnan nyo yung So ladies and gentlemen, totoo yan. Kung gusto mong makatiyak na talagang yung iyong tiyan ay totally malinis, dapat ang dinudumi mo totality sa isang araw ito. Hindi mo ibig sabihin na isang labasan yan, mahirapan ka. Ano ibig sabihin pag pinagsama-sama? 3 times a day, may nagbanggit, di ba? Paano mo malalaman kung tama ka? Hindi gawin mo pag dumumi ka sa umaga, tabi mo muna. Di ba? Huwag mo muna i-flash. Takpan mo lang, baka makaawin ng aso Takpan mo. Sabi mo, babalikan kita mamaya. O, di ba? Pag dumumi ka sa tanghali, di ba? Itabi mo lang doon, magkatabi na. Di ba? Pag dumumi ka sa gabi, ganun din. Pag magkakasama na sila, ihugis braso mo. Sabi mo, ganun. O, di ba? Pag parehong-pareho, ay, galing. Ang linis ng sigmura ko. O, di ba? Kasi kailangan match Inugis braso pa, Grabe, Eh, totoo po yan. Kung daan na po yan sa tawa, pero totoo po yan. Alam niyo yung mga members natin talaga, maraming natulungan sa maayos na pagdumi ng ating mineral juice tsaka ng ating mga capsules. Ang suggestion ko dyan, ang magandang pag-take po niyan, 30 minutes bago ka kumain. Okay? May mga members na kami dito ngayon, Ma'am Julie, sa sobrang ganda ng pagdumi. Yung pagkain tsaka pagdumi, sabay na Pagkasubo, labas ka agad, ang ganda ng pagdumi. Hindi, biro lang. Baka matakot naman si Ma'am Julie, grabe naman pagkain yun. Ang sagwa po nun, Pero ibig sabihin, talagang gaganda po yung ating pagdumi gamit yung ating mga produkto. Okay po? Ladies and gentlemen, hindi na ako magdadagdag na maraming testimonya, pero napakarami talaga. Kaya lang dahil nga po kakapusin tayo ng oras, ay sa video nyo nilang po panonoodin. Ipapakilala ko yung overview ng ibang produkto natin. Meron tayong sariling water refilling station. Gumagawa tayo ng sarili po nating pie water. Gano'n ba kaganda ang pie water? Baka sabihin nyo, alkaline water gamit ko Ako purified, ako mineral Alam nyo, bukas ng alauna, kung babalik po kayo rito, i-demo po ito. Okay? Pag dinidemo ang pie water, doon yung makikita kung gaano kaganda yung kanyang pH level. Makikita nyo doon ng iba't ibang uri ng tubig, kahit yung inakala nyo purified or distilled, makikita nyo very acidic. Pero ang pie water natin, tamang-tama yung kanyang alkalinity. Okay? Pero kumpara sa ibang ordinaryong alkaline water, ang pie water ganito kaganda. Katumbas na halos siya ng living water. Kasi ang katawan natin, di ba sabi nga, 70% binubuo ng tubig. Ang utak na natin halos buo yan tubig. Di ba? Ganon karaming tubig ang taglay ng katawan. Pero alam niyo ba na yung tubig natin, hindi katulad sa katawan natin, hindi tulad ng tubig sa labas ng katawan. Ang tawag ng medical term sa tubig sa loob ng katawan natin ay living water. Pag uminom ka ng ibang ordinaryong tubig, i-convert pa ng katawan mo yon para maging living water. Gagamit pa siya ng minerals. Pero pag etong ininom mo, palibasa marami itong minerals na content, para na rin siyang living water na papasok sa loob ng katawan mo. Hindi na magdo-donate yung mga organs mo para i-convert siya into living water, para bumagay siya sa loob ng katawan mo. Highly oxygenated to, highly energized. Sa mga demo na ginagawa natin, alam niyo po, yung isang bumbilya na hindi magkadugtong yung dulo, pag binabad mo dyan, iilaw. Saksakan mo pa ng electric fan, pati electric fan aandar. Mang, grabe, pati yung kotse ko nilagay po namin. Hindi po umandar. Siyempre, ang dami na po nito, tas kotse na po yun. Masabihin nyo, pwede na pala sa kotse to, hindi, biro lang. Pero kung mga appliances lang po, kaya pong paandarin ng ating pie water. So just imagine, kung eto iniinom mo, gamit yung ordinaryong tubig, kahit yung halos patay na, binuhay pa. Kung eto titimplahin mo rito, baka pati yung patay mabuhay. Yes. Diba? Kasi just imagine yung power ng dalawa pag kinumbine mo. Perfect combination. Okay po? May iba pa tayong hada. Thank you. Thank you very much. Yan, konti na lang po yung bakanting upuan. Parami natin ng parami. Meron mga pakilalang produkto sa inyo
Meron din tayong produktong pang-cosmetics. Kasi nga sabi ko sa inyo, hindi lang naman health, good health ang gusto bigay ng gems eh. Kasama dyan yung youthful beauty. At papakilala ko po sa inyo itong ating Oleo Slimming Soap. O yan, from the word itself, slimming, papaya. This is DFAT approved. Okay? Paano po ito nakapagpapayat? Siyempre, pag mumukhang bata ka, dapat babalik yung katawan mo sa sexy. Sino ba sa inyo gustong sumexy dito? Oh, nahiya po. Okay? Siyempre, gusto natin, di ba, bumalik yung figure natin sa dati nating itsura. Alam niyo, ang sekreto lang po ganito. Mayaman kasi sa seaweeds to. Mayaman sa mga minerals at sa seaweeds. Kailangan lang po yung inyong medyo papayatin, dampian nyo ng maligamgam na tubig. Naintindihan po natin para mag-open yung pores. And then, pabulain nyo yung ating sabon, imasahin nyo hanggang matuyo. Tapos kinabukasan nyo na banlawan. Ibig sabihin, kung sa gabi nyo po i-apply, kinabukasan nyo na po babanlawan. Tapos panaligo kayo, ito na rin po yung gamitin nyo sa katawan. Naintindihan po natin. Minsan may nag-dare sa akin ito eh. Sabi niya sa akin, effective ba yan? Sabi ko, sige, dahil dinigay mo ako, bibigyan kita ng libre. I-try mo. Sabi ko, subukan mong i-try to after 3 to 4 weeks, obserbahan mo. Alam niyo yung nangyari, after 4 weeks, bumalik sa akin, ma'am, galit po sa akin. Ikaw ba't ka nakagalit? Sabi niya, binaboy mo ang katawan ko. Ikaw ba't naman binaboy? Sabi niya, di ba sabi mo i-try ko? Eh, i-try mo nga, yun na sabi ko. Hamakin niyo, para pala makita niya yung before and after, ang ginawa niya po, eto lang nilagyan niya. After 4 weeks, ang liit nito, ang laki po nito, ang sagwa. Ang sagwa. Sabi ko sa kanya, hindi ibig ko sabihin before and after, ganyan. Sabi ko, sukatin mo before, tapos yung buong ano mo, after 4 weeks, sukatin mo ulit. Kasi ganun ang ginawa ni Sweet sa Bacolod eh, yung isang member. Nagulat siya, after 3 weeks lang, yung mga maong niya nagliitan eh. Ay sorry, yung maong niya nagluwangan. Diba? Yun ang sinasabi ko, hindi yung isang side lang gagawin mo. Ang sagwa nga naman talaga nun. Naintindihan po natin. Ito Sir Michael, ikwento ko lang. Parang katuwaan lang. Meron talaga nagreklamo rito sa office. Etong steaming soap, siguro dahil sa sobrang ganda nito, nagreklamo sa akin. Binato sa mesa ko eh. Lalaki. Ayaw ko na niyan. Sabi ko, sir, bakit po? Ayaw ko na gamitin yung sabon niyo. Ko, bakit po? Hindi ba itong papayat yan? Tama po. Eh di ginamit ko dahil malaki tiyan ko. Tama po. Sabi ko sa kanya gano'n. Sabi niya, ayaw ko na, iiwanan ako ng asawa ko. Winarningan na ako. Sir, anong kinalaman nito sa pagsasama niya mag-asawa? Sabi niya, syempre malaki ang tiyan ko. Sinasapon ko lagi. O tama po yun. Sabi niya, pinababad ko pa ngayon. Tama po yun. Ang problema ito, pag nagbanlaw, pag nagbanlaw daw kasi, ma'am, inaabusan po pati yung, alam niyo na. Ano? Sabi niya, mula sa ganun, naging ganun. Sabi ng asawa niya, pag yan, lumiit pa. Okay? Pag yan, lumiit pa. Winarningan siya, kaya ayaw niya na. Eh, sabi ko, sir, slimming yan. Walang kinalaman yan. Ang gawin mo na lang next time, pag nagbanlaw ka, nakahiga. O, di ba? Para magtapusan. Eh, biro lang. Baka naman maniwala kayo, matakot kayo. May mga babae, minsan, pilosopo, nagtatanong sa akin, Marlon, di kayo mawala dibdib namin dyan. Kasi streaming daw, sagwa, babae, di ba? Hindi, sabi ko, walang kinalaman yon. Siyempre, yung kanyang mga tutunawin, yung mga sumusobrang taba na gusto nyong matanggal. Naintindihan po natin. Gamitin nyo lang po ng tama, ha? Okay? May tinuro nito si Saronan, isang paraan nito eh. Ng paggamit nito. Okay? Para pampapayat daw. Ma'am Jessa, ganito daw eh. Nilalapag sa umaga. Sa harapan, tapos dadamputin. Mga 100 times. Ganito. Ang grabe ka-effective. Ilang linggo lang, sobrang liit. Biro na lang yun. Ano? Hindi na ba ganda nito lang bakit? Ito po ay ginawa cold process. Ibig sabihin, nung siya po ay pinorma, hindi siya dumaan sa apoy. Sa makatwid, yung kanyang active ingredients, hindi po nasunog, hindi naluto. Kaya yung active ingredients niya, active pa rin. Pero kagandahan nito, kahit ito